Ay, pwede na siguro. Kilamos na yan, ha? Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, apakagaling mo. So, sabi ko kahapon sa vlog ko, sabi ko Martians, gigising ako ng sobrang aga, 4 a.m. Ang kuya mo nag-edit, nag-upload. Pucha. Pagka-upload, anong oras na nakatulog? Nakatulog ako mga 11-12 na. Tapos, gumising ako 4 a.m. Pagkagising ko ng 4 a.m., bumalik ako, humiga ako. Kasi nawala sa isip ko na may lakad pala ako. Tapos, sobrang sakit ng katawan ko. Kasi nag-workout nga pala ako. Yun nga, hindi pa syempre pagkagising mo, masakit na lahat. Shoulder, bicep, tricep, tiyan, lahat masakit. Shoot. No, hindi ako nakaalis, hindi ako nakatakbo. Pero I think, okay lang. Sometimes we shouldn't be hard on ourselves, pero still discipline pa din. Since I talked about discipline, I really have to own it up. I really have to man up. I have to, kailangan mapanindigan ko lahat ng mga bagay-bagay. Pero sana, onting patawad sa sarili. It's okay, I can still wake up earlier tomorrow. Yun nga lang, I really have to sleep earlier. So, that means I have to finish the vlog earlier. Ayoko naman kasi na, ewan ko, minsan kasi parang yung peak creativity ng vlog na nagagawa ko, despite the fact na mahaba siya, umaabot ng gabi. I mean, nasa bandang gabi lagi yung mga matatamis na sangkap ng vlog. Ewan ko ba. Doon kasi halos gumagana rin yung utak ko. Siguro dahil medyo sira yung sleep schedule ko ngayon. Pero anyways, kamusta kayo? Sana, Monday ngayon. I hope you guys are all doing well. Simulan natin ang Lunes ng maayos. Huwag natin simulan ng bad trip. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe para may good vibes. I'm sending you nothing but blessing and abundance. And kung nakaabot ka sa parte ng vlog na to, more wealth is coming your way. And first shout out natin kay Sir Franz Joseph. Ang comment niya, Martians, ay wala na internet. Ano ba yan? Wait lang. Hahabol pa tayo sa upload ni Ato. Hindi ko pa napapanood eh. Okay, so kay Sir Franz Joseph, yo, love the Spidey at yung mga stickers ni laptop. Also, I think na-mention ko to sa previous vlogs mo about sa sinabi ni Kong sa daily vlogs. And nalimutan ko sabihin kung ano na-realize ko since di ka naman artista. Pero pinapanood ka pa din, simple lang. Marco Mars ka na eh. You have your own brand na. And that means di lang kaming mga long time subscriber mo ang nakaka-appreciate nun. More power sa 365. Tama ka dyan. More power sa 365. More dedication. I'm sharing you nothing but the power of consistency and discipline para masurvive din natin yung araw-araw. Ito, shoutout din. Okay. At 30 Mendoza 5331. Canon 50mm Supremacy. Good old days. Tama dyan. Totoo yan. 50mm. The most egoistic lens we've ever handled in our lives. Tapos, meron pa nagtanong. Si @Kevin143. Bossing, tanong ko lang, anong magandang lens pang product video sa A7C II ko? Nabibigitan kasi ako sa 24-70. Hindi naman pwede yun, Gar. Hindi ka pwede maghangad ng magaan na lens para gumawa ng napakagandang output. Most ng mga magagandang output galing sa magagandang at magagara at mabibigat na lente. Okay ang 24-70. Pero sa product, I would recommend yung 90mm na macro. And mostly kasi pag product, either nasa 50mm ka pataas. Yun ang mostly range ng product photography. Depende yan kung anong klaseng product ba yan. Pero kasi furniture, hindi mo naman kailangan mag 50mm. Kailangan siguro mga 35 or mga 20, pwede na, mga ganon. Pero kung mga small time products na pwedeng kuhanan sa isang lamesa, either 25, 60, 85, 90.
Dun siya maganda maglaro na range. Siguro mag-prime ka para hindi ka mahirapan. Pero kung A7C2 ang usapan, hindi ko lang sure kung meron siyang APS-C mode. Try mo mag 7 Artisans na 60mm macro, yun medyo magaan-gaan yun. Pero hindi ko masabi kung anong magiging quality nun. Way back then yun yung nagamit ko sa A64. So, I think G yun. Grabe Martians, no? Hindi ko ina-expect na meron na tayong 100 regular viewers, which is a big achievement for me. Though nangangapa, medyo nagigets ko na yung pagpangalan ng mga vlogs natin, yung paggawa ng thumbnail. Nagigets ko na yung tamang pattern. And masaya ako dahil nandiyan na kayo. Subscriber na kayo at nanonood kayo. Sana talaga kung, alam mo yun, uulitin ko kung nakaabot ka sa parte ng vlog na to. Yayaman ka. Ilang masasabi ko. Pero ngayon, edit muna natin yung dapat nating i-edit. Kasi, diba nag-shoot tayo ng isang araw nung Hohem na iSteady M7, hindi pa natin tapos. At halos hindi ko pa nasisimulan. So, kailangan natin mag-edit. Kape muna tayo. Let's go. Okay, so Martians, ito ngayon. Nag-i-struggle kasi 'di ba nung isang araw sinut natin yung Hohem na video na talking head. Hindi ako masaya sa talking head ko, hindi ako masaya sa the way na kung paano ko siya na-i-deliver. Pero masaya ako sa mga B-roll footage kasi madali naman kunin ng B-roll palagi. Pero yung talking head, yung laman ng talking head, yung the way na kung paano ko siya na-deliver, parang hindi ako convinced. Kasi parang scripted siya. So, parang hindi ako kailangan, alam mo, gusto ko siya i-review sa paraan na ako. Pero bakit parang, dahil sponsored siya, parang kailangan ko magpaka-plastic na parang parang ganito yung pagkaka-endorse ko, parang binili ako, parang ganun. Pero, kailangan ko magawa it's either i-voice over ko to, i-voice over ko na lang lahat to, tas puro B-roll na lang. Or magre-reshoot ako today. Fudge. Let's see. Guys, huwag niyo akong husgahan ha. Daily fix ko to. Ito yung pinaka nagpapagana sa akin. At alam mo yun, nagbibigay ng sipag kung ba't kailangan masipag tayo kasi maarte tayo. At kailangan natin talaga ng kape sa araw-araw na pamumuhay. Patay. Delix to. Kaka-SB mo lang kahapon. SB ka ulit ngayon ha. Pagkagalitan na naman ako ni Bossing. Yan lang ang weird minsan sa SB nagiging anuhan. Parang, parang paling. Oh. Hi, mami. Nangyari? Ha? Aray ko. My boys. Wait lang. Pangit. Tigas tutoy ka na naman ha. So yun guys, hindi ko akalain sa sarili kong tirahan. Merong nanood ng vlog, hindi tinapos. Umabot lang siya sa first. Ewan ko kung ilang minuto ba yan, 3 minuto, 4 na minuto lang, tapos nag-click out na. Pero, yung palabas na to, tinapos, end credits lang hindi pinanood. Parang pareho, baliktad Oh? Breaking my heart, bro. It's breaking my heart. Hindi niya napanood yung kalokohan namin ng kapatid ko. Hindi pinanood yung vlog ko, guys. Okay lang yan. Hindi naman natin ginagawa to para sa kanila, guys. Okay lang yan. Personal goal lang to. Di bale.
Saka sa, may ano pala tayo, may babasahin tayong comment pala. May nag-comment sa video natin nung nito lang. Kalang So, may nag-comment sa recent upload natin, which is kahapon. Ba't ang dami biglang comments? Ang dami. Ay, hindi. Yun pala. Kunti lang pala. Sabi niya, si Juvert Solis 8125. Hello, Sir Marco. Tanong ko lang kung sobrang laking impact ba nung built-in stabilizer sa mga Sony Cam. Sa A64 kasi wala siya. Nagpaplano po kasi ako kumuha ng A64. Okay, so ganito kasi yan. Maganda yan na nagpaplano ka na kumukuha ng A64. Maganda yan kasi the more na tumagal sa'yo paggamit mo ng cam, masasanay ka at saka matututo kang mag-stabilize ng sarili mong kuha, yung mas steady yung galaw mo physically, which is yun yung pinaka-important. Wag mong isipin kung advantage ba ang IBIS or stabilizer kasi luxury yan. Pero talaga yung mga sinaunang nag-shoot, wala rin mga ganun. Well, I think mas masusulit mo yung stabilizer pag mas marunong ka na at mas stable ka na humawak ng camera. Though meron talaga siyang impact, meron talagang difference. Mas gugustuhin mo na lang na masanay sa A64 para pag if someday nag-upgrade ka to a camera na merong IBIS, super duper masusulit mo siya. At saka effortless yun para sa'yo. And also, added bonus yung sa skill mo if in case ma-downgrade ka or pahawakin ka ng client ng ibang camera, mas malaki magiging impact nun sa'yo. Pero yun, pwede ka naman gumamit ng, hindi ko lang sure kung compatible yung Catalyst Browse. Lahat ng shots mo may stabilize ng Sony lahat ng Sony A64 shots mo magiging stable despite na wala siyang stabilizer. Ito naman nagbo-vlog eh. Miss, ikaw naman, ang kulit-kulit mo, ha? Ang kulit-kulit mo, sweet ka. Wait lang po. Wait lang po. Kasi pag di tinali guys, mag-aaway sila eh. Mag-aaway. Gusto na naman ni Blue magpakita sa vlog. Pero yun nga, pag may stabilizer, okay lang naman. Either way, yun. Ang ginamit ko before sa Sony A64 ko is DJI RS-C2. C2 ba? RS-2? Oh, RS-C2 yung gamit ko nun. Tama ba? Gimbal ko nun. Hindi ko na matandaan. Oo, RS-C2 yata. RS-C2, Ronin SC. Yung baby bag. Oh, yun, no? Yun, diba? Okay. O, diba? Guys, hindi worth it. Hindi worth it, guys. Dim, huwag mo siya pansin, Dim. Dim. Huwag mo siya pansin, Dim. These guys are so weird, man. Kaya pwede magdaan. Kasi may nag-aano dito. Parang ngayon lang ako nakapunta rito. Military ba to? Hindi, di ba? Oh, Coast Guard. Coast Guard, military base. Actually, sinundo namin ngayon yung lolo ko. Kasi may ano dito. The one and only, the most successful man in the universe. Ikakat ko na naman yung sinabi mo sa vlog ko. Lagi na lang ako may kinakat pag na natutut. Successful man. Ayan, ibubloop ko na naman din yung sinabi mo. Ayan, kung nagtino ka sana, edi sana nandiyan ka ngayon, Marco. Sana nagte-training ka ngayon. 400 meters. Use the left two lanes to continue straight on Padre Burgos South. Grabe, parang first time ulit sa Pilipinas eh. So, touchdown Martians after a very, very semi-productive day. Nagkaroon kasi ako ng meetings all throughout behind sa shots ng mga vlogs for today. I will say sobrang general ng question na natatanong sa akin, especially sa TikTok. Kung paano ba pumili ng camera. At kung goods ba yung current na hawak nilang camera.
I think yun ang gagawin nating topic para sa susunod na video. At kung nakarating ka sa part ng video na to, this is your sign na bilhin mo na yung camera na hinahanap mo. Sakit pa rin ng katawan ko ngayon, halos hindi ako masyado makagalaw. Ang sakit talaga. Kahit yung legs ko and everything hurts. But, you know, we're recovering with food, protein, and such. But, for today's video, sana medyo nag-enjoy kayo sa mga daldalan at ganap natin. One of the main things that I want to put out today, naisip ko ano ba yung naging topic ko for today's video eh. Hindi ko tuloy alam yung itatitle ko sa vlog, honestly. Kasi hindi naman din araw-araw, puro tayo lesson. Minsan ipapakita ko lang talaga sa inyo yung ganap. Di ka naman kayo pwede isama sa client meeting. Di ka naman pwede ipakita pa sa inyo kung paano ako makipag-negotiate sa client. Kaya maybe soon kapag hindi na natin ginagawa ang videography at photography, pwede ko na i-share kung paano talaga makipag-negotiate. Pero for now, siguro soon tatry natin. Kung meron man kayong questions about negotiating and about sa mga camera nyo, especially kung Sony user ka or siguro camera angle or lighting techniques, comment down below. Kasi ikaw mismo yung itatopic ko sa buong video ng 365. Kung ano man yung idea mo na dapat mong malaman, kahit sa akin hindi naman ako super duper sikat, hindi naman ako super duper big time creator, pero masasabi ko is mayroon akong solid na foundation as a videographer. Hindi ako peking studio owner na nagkukunwaring videographer sa Facebook. May hinugot na naman ako. Lagi nilang ako may pinapatamaan sa vlog ko. Okay lang naman kasi hindi naman pinapanood eh. Pero kung tamaan, pew pew. Yun naman sabi ko. Yeah, I have a very good solid foundation as a videographer. So basically, all my advice na mabibigay sa inyo is legit. 100% sure. Because it all comes from my own experience. I started zero, going up. Yeah, probably next vlog natin, pag-usapan natin kung paano nga ba pumili ng camera na para sa'yo, which is super important. Kaya hanggang dito na lang muna. Don't forget to like, share, comment, and subscribe para may good vibes. I'm sending you nothing but blessing and abundance. At syempre, kung nakarating ka sa part ng video na to, more luck and more wealth is coming your way. Yun lang naman. Peace out. Ano? Nakita mo ha? Nakita mo? Hindi ko pwede sabihin sa vlog yun. Nakita mo sa SM. Hindi ko pwede sabihin yung God. Lintik ka. Ba't excited ka? Hindi ako na-excite kasi magchichikahan tayo pag nakita. Gusto mo matapos yung 9 years? Alam mo namang tayong dalawa lang yung nagchichikahan pag nakakita ng bagong chismis. Gusto mo matapos yung 9 years? Aba, tapusin mo. Isang bala lang naman para matapos eh. Uy, ay po, tiyan nilagyan ng ketchup yung cellphone ko. Ano rin yan? Oh, deserve mo. Ito naman eh. Minsan lang, syempre natutuwa ako na nabuntis na siya. Sino yun? Team drop. Syempre yung suwaktan sa akin nung high school ako. No? Hindi ko akalain na may married and everything na pala siya. May anak na siya. Ha? May anak na. Ano may anak na? Pangalawa na yun? Pakasal na. Akala ko pangalawa siya. Shock na shock ha? Hindi kasi... Hindi, pero alam mo bakit ganito ako ka-affected? Kasi nung high school, sobrang bitter ko na pinagpalit niya ako doon. Ayun ba? Super duper bitter ko. O, sino mas maganda sa amin? Aba, hindi ka makasagot agad ah. Tinatanong pa ba yan? Hindi ko babayaran yung hamburger mo kung mas maganda ka sa kanya. Matured yung mukha niya. At naman ang babaeng trip ko, matured ang mukha eh. Tsaka mabilog siya ng onte. Mapayat ako ah. Siya medyo ba naman? Square yung mukha mo, te. Hoy, ano yung SpongeBob? Gago. Stalk niya na sa Facebook ko. Hindi may kachat ako. Pero hindi ako kahit si dad masashock. Kahit si mami masashock. Ba't naman shock eh? Nasa tamang age na naman siya. Hindi. May syempre, ano ba naman yan? May ketchup yung anak. Alcoholan mo, may alcohol ako dito. Syempre, wala na ba tissue? May alcohol ako. Okay na, huwag mo na i-record yan.